Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys, let's go. Ay, malapit na raw palitan yung pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Legit mga kaibigan, ha? Si Erwin Tulfo ang nagsabi. At Malapit na daw palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. O, di ba? Napakasarap pakinggan mga kaibigan. palitan na ito ng paliparang pandaigdig ng Pilipinas. Aha. At tatlong mambabatas po ang naghain ng resolusyon. Si Congressman Paulo Duterte ng Davao, Congressman Lord Velasco, at AXIS Congressman Eric Yap na nasa linya po ng aming telepono. Magandang umaga po, Congressman Yap, sir. Sir Erwin, good morning po. Good morning po sa mga listeners at viewers natin ngayong umaga. Bakit po, sir, for the sake of discussion, bakit napapanahon na ba na palitan natin ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport, sir? Sir Erwin, matagal na nga po dapat yan. With due respect to Ninoy, marami rin naman kasi tayong bayani. Pero kung ito, ang gagawin natin parang pandaigdig ng Pilipinas, ipinopromote natin ang Pilipinas. Kasi sino bang gusto nating ibenta dito? Ang Pilipinas po, hindi po ang tao, hindi po ang lugar. Ang Pilipinas po, ang buong Pilipinas. Alright. Sir, pero may marami yung natuwa, pero may mga suggestion na parang mahirap daw ho itong basahin pag foreigner daw, sir. Paano basa rito? Parang pandaigdig. Oo nga, no. Paano pag foreign talaga yung nagbasa mga kaibigan? Pero mas maganda talaga mga kaibigan kung Miyang ipapalit nila para Manila International Airport, di ba? Ang Pilipinas, hindi ro ba, sir, mas madali pag sinabing Filipinas International Airport or Manila International Airport. Bakit daw po parang tongue twister itong napili ninyong pangalan, Kong? Sir Erwin, ito kasi nagsisimbolize sa ating mga Pilipino, no? Parang tayo ay proud tayo maging Pilipino. Alright. Parang yung mga ibang bansa, meron sila yung mga airport nila na sa lingwahe nila. Pero Sir Erwin, ito ay dadaan naman sa pag-aaral ng committee. Ayon. So kung sa pagdating sa committee, sabihin natin gawin na lang International Airport of the Philippines. So pagbobotohan ito, ang bottom line po dito, kailangan pong palitan ng pangalan ng ang Pilipinas po ang naka-highlight. Hindi po kung sino ng bayani natin. Oo. Kung ano kasi, po. Kahit siguro mga PIA, mga Philippines International Airport, di ba? Unfair din sa ibang mga bayani, ha? Yes, Sir Erwin. Ang dami natin mga bayani na nagbuwis ng buhay. Oo. Pagkatapos, hindi man lang sila mailagay sa paliparan. Parang, kumbaga, Sir Erwin, tanggalin muna natin yung tao. Unahin natin yung Pilipinas muna, yung ating bansa. Pwede nga dyan, si Lapu-Lapu, pwedeng Lapu-Lapu International Airport, di ho ba, sir? Or si... Kauna-unahang bayani ng Pilipinas, mga kaibigan, Lapu-Lapu, di ba? Pero mas maganda talaga, mga kaibigan, kung gawing MIA yan or Philippines International Airport or Manila International Airport. Yung mga Gregorio del Pilar Airport, di ho ba? Pero tama ho yan. Marami yung nagsabi nga niyan, sir, kawawa din naman daw yung ibang mga heroes natin. Though Ninoy Aquino is a hero, pero paano naman daw yung ibang mga hero na talaga nakipagbakbakan, nakipagpatayan sa mga Espanyol, mga Amerikano, pero ala namang nakalagay na pangalan nila dyan, Congressman. Yes, sir. Ito po hindi po tungkol to sa pagka-question ng pagkabayani ni Ninoy, no? Pero kumbaga, kung titingnan natin, sasabihin lang EDSA, ang EDSA ho, nagpanalo sa atin ng Pilipino. Tama. So nararapat, ibalik natin ang airport sa mga Pilipino. Ayun. So pag ginawa nating paliparang pandaigdig ng Pilipinas o kung ano pa man na nandoon ang salitang Pilipinas, ito ay simbolo na talagang para sa mga Pilipino. At ang mga turista, pag saka pupunta,
Philippine International Airport, ganito. So at least Philippines talaga. Ayun. Hindi kung ano-anong maiisip nila na, ano ba yun, Ninoy? Mga iba hindi naman alam ng turista yon. So mas maganda, pangalan ng ating bansa ang ilagay natin kasi ito ang international gateway patungo sa ating bansa. Congressman Eric Goyap, ACT-CIS Party List. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Kong. Samantala po, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ipinatawag daw itong Chinese ambassador na si Juan Siliang sa Malacanang, kasunod pa rin dito sa laser incident sa West Philippine Sea. At itong Kamara at Senado naghahanda na para sa 31st meeting ng Asia-Pacific Parliamentary Forum sa buwan ng Nobyembre. At ang Philippine Competition Commission sinimulan na raw ng investigahan ng umano'y kartel ng sibuyas dito sa bansa. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian sa Malacanang upang sabihin nito ang seryosong pagkabahala ng Pangulo sa dumadalas at tumitinding mga hakbang ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine Coast Guard at mga Pilipinong mangingisda sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Communication Officer Secretary Cheloy Garapil, ang hakbang na ito ng Pangulo ay kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal noong February 6 kung saan ginamitan ng military-grade laser ng Chinese Coast Guard ang BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard. Batay sa report, nakaramdam ng sandaling pagkabulag ang mga tauhan ng Coast Guard na sakay ng naturang barko dahil sa green light mula sa laser. Dahil dito, naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa pinakahuling aksyon ngayon ng Chinese Coast Guard. Sa kabila ng laser incident sa West Philippine Sea, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na patuloy silang magpapatrolya sa mga karagatang sakop ng Pilipinas sa kabila ng banta at pananakot ng China. Pagkatapos ang pulong ng Pangulo sa Chinese Ambassador, pinulong din ni Pangulong Marcos sina Foreign Secretary Enrique Manalo, Defense Secretary Carlito Galvez, National Security Advisor Eduardo Anyo at iba pang mga top government officials sa Malacanang, bunsod nga sa naging aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine Coast Guard at mga Pinoy na mangingisda. Sa pahayag naman ng Chinese Embassy, sinabi nito na layo ng pulong ng Pangulong Marcos at ng Chinese Ambassador kagabi na palawakin pa ang pag-uusap ng dalawang bansa, lalo na sa paghawak sa maritime differences. Sa kabilang dako, nagpulong naman kahapon sina Speaker Martin Romualdez, Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Nancy Binay para ayusin ang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa 31st meeting ng Asia-Pacific Parliamentary Forum ngayong taon. Ang pulong ay nakatakda sa buwan ng Nobyembre. Ayon kay Speaker Romualdez, nagsisimula ng kilalanin ang Pilipinas bilang isa sa mga leader sa ating rehiyon. Hangad ni Romualdez ang kooperasyon sa mga kapitbahay na bansa para mapalakas ang seguridad ng rehiyon at magbigay ng ginhawa sa kabuhayan ng lahat ng mamamayan. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Ito ang magtitipon-tipon dito lahat ng mga parliamentarians from the ASEAN. So we will have close to almost 2,000 members of this ASEAN, this Asia Pacific Parliamentary Forum. We are the host itong November 23 to November 27 at itong magandang pagkataon ipakita sa ating mga kapitbahay ng mga bansa na kung ano nangyayari dito at kung bakit napaganda at napagandang oportunidad mag-invest dito at Pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Samantala, sinimula na rin ng Philippine Competition Commission o PCC ang investigasyon kaugnay sa kartel ng mga basic commodities, partikular ang sibuyas. Sa pagharap ni Philippine Competition Commission Chairperson Attorney Michael Aguinaldo sa isinagawang motu proprio investigation ng House Committee on Agriculture and Food kaugnay sa hoarding at price manipulation, partikular sa sibuyas, sinabi ng opisyal na wala pa silang Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.